So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, ito po yung sinasabi po natin dati pa. Kung merong ebidensya laban kay Martin Romualdez at ito po ay totoo, verified at napatunayang hindi fake news, syempre, paniniwalaan po natin yan. At malamang, isa po ako sa mga vlogger na babatikos na po sa kanya. Baka kasama na nila ako, ganon, di ba? So ngayon mga kababayan, no, meron pong in-expose dito si Senator Ping Lacson na posibleng ebidensya nga no na ugnayan ni Romualdez at saka ng mga Diskaya. So pag-usapan ngayon natin yan no. So ito po no, nabalita po ito sa Philstar. So sabi dito, Senate to probe Romualdez Diskaya link over alleged Makati house sale. So ibig sabihin meron pong binili na bahay sa Makati. So ang bumili ang mga Diskaya. Pero totoong may-ari po ng bumili, si Martin. Gets nyo ba? Okay. So ngayon, pag-usapan natin yan para maintindihan natin, no? So sabi dito, no? Okay, Representative Martin Romualdez, no? The President's cousin and former House Speaker now faces allegation that he purchased expensive property through top flood control contractors Curly Diskaya and Sara Diskaya. Okay, Senator Ping Lacson announced on Wednesday, January 14, that the Senate Blue Ribbon Committee will also investigate any connection it may find between Romualdez and the Diskayas in upcoming hearings in the anomalous flood control projects. So tuloy-tuloy pa rin po pala no, yung hearing sa Blue Ribbon Committee sa January 19 po ata, no, kung hindi ako nakakamali. No? So Lacson said that if the allegations are true, the government could establish a direct connection between Romualdez and the Diskayas who previously claimed they were approached by individuals seeking commissions or cut using Romualdez names. Yun, okay. So, gets naman po natin to, no? Gets naman po natin, okay. So, ngayon, mga kababayan po kasi, sige, bago natin pag-usapan yan, panoorin muna natin yung statement nga po ni Ping Lacson. Ito yung video niya eh. Romualdez. Sir, kung mapapatunayan na yung connection niya with the Diskayas, I think ang nabanggit po ninyo ay ginamit as front yung Diskayas sa pagbili ng property. Correct. Ano po yung implications naman dun sa kaso ni Romualdez? At the very least, yung direct connection or link niya with the Diskayas. Kasi hindi lang ganun. Hindi naman siguro nag-ahente si Diskaya. No? Kung siya yung front, siya yung lumalabas na bumili, ganun na lang kalaki ang tiwala kung totoo ha, ni speaker, former speaker, kay Diskaya. So, hindi ganun kababaw yung kanilang yung kanilang samahan. So, ibig sabihin, sir, kung may ganun silang connection, mas malalim pa yung ibang possible transactions nila? Correct. That is the implication. I'm not saying na cast in stone na talagang involved na talaga si former speaker. At least, we have something to start with, di ba? And sir, yun pong pagbili ng bahay, kinonfirm po yun nung may-ari, nung dating may-ari na si former speaker at Diskaya yung bumili. Through third parties. Ayan na. So ngayon, ibig sabihin nito, may witness. So yung pinagbilhan daw ng bahay, magsasalita nga daw po ata sa Blue Ribbon Committee. So abangan natin yan. Sige, abangan natin yan. Yeah. Naikukwento niya nga yan eh. Kasi ang isa sa mga kwento, nung mapanood ng mga maid, sina Diskaya rito, ma'am, yan yung bumili ng bahay mo ah. Ganon. Yun yung konting detalye, no? But these are, of course, hindi galing sa, so to speak, yung horse's mouth. Kaya gusto natin, maimbitan mismo yung former owner na siya na mismo magsabi na ang kausap niya, mga Diskaya. But hindi lang isang source ito, maraming sources ito. I've spoken to at least 3 sources na pare-pareho yung sinasabi. Sure na talaga may-ari, sir, di ba? Hindi pa nagkakausap. Pero may mga indication daw na gusto mag-testify. Pero sir, wala kayong hawak mga dokumento Wala. ng bentahan, Wala. ng proper, wala. Naku, wala pang hawak ng dokumento. Oh, so ito, sige. Okay, ngayon hindi sa pagiging asswipe, no? Pero sige, sige. I'm nothing against with Senator Ping Lacson. Idol po natin yan. Idol natin yan si Ping Lacson, di ba? So ngayon, ang point na yun natin dito, di ba? So sana, bago sana siya nagsalita sa media, sana verified muna yung balita. Kasi ang point dito, no, paano
kung itong mga witness po na to, gutesa pala ito. Tanim pala ito. Paano lang kung ganun lang ha? Paano lang kung ganun lang? No? So, kasi ngayon ang point kayo natin dito, alam naman po natin, no, na si Martin nga po, pinipilit nga po na implicate po dyan sa anomalyang flood control project. So, ngayon, bigla maglalabas ng statement na ganyan. So, syempre, dagdag implications na naman po sa kanya to. Dagdag bintang na naman to. Di ba? Sa akin na kasi, gusto ko lang kasi maging fair. Napaka-unfair po kasi mga kababayan, no? Na magpapapress con, tapos yung mga witness pala, hindi pala verified. Di ba? Tapos, yung wala pang documentation palang nakita. Okay, so yon sige. Pero, well, kung gusto ni Ping Lacson ibalita sa taong bayan, well, gusto niyan, wala tayong magagawa yan. Respeto natin yan. Di ba? So, pangalawa, sige, sabihin na nga po natin na ganito. No? Kung meron mang transaction si Martin Romualdez at mga Diskaya na pagbenta nga po ng bahay o pagbili ng bahay, so, anong connection nun sa flood control project? Di ba? So, sabi nga ni Ping Lacson, syempre pag ganyan, baka may mas malalim pa na ugnayan ang mga Diskaya at si Martin Romualdez. So, it's your job to prove it in the first place. Di ba? So, by the way, kasi alam nyo, ito yung point natin yung sinasabi natin Kung mayroon mang ebidensya talaga na may katransaksyon po ang mga Diskaya sa mga projects, bakit si Bongo hindi yun imbestigahan? Puro Martin ng Martin kasi. Diyan ako nainis O, tingnan nyo to. O, ayan Hindi pala yan. Ito pala Ties of Bongo's family firm with the Diskaya. O, pati to. Hindi nyo matanong-tanong kay Bongo ito. Akala ko ba kasi kung saan dadali ng ebidensya doon kayo pupunta. Ito ebidensya to Ito may dokumento ito at nangyari po talaga ito na merong 800 million pala. Merong 800 million worth of projects in the Davao region when partnered with the Diskaya owned St. George Construction. At mga kababayan, si Bongo, senador, ang daling ipatawag po niyan. Bakit na lang hindi siya tanungin kung ano ba ibig sabihin ng CLTG? CLTG mga kababayan, yung pagmamayari nga po daw ng pamilya ni Bongo na construction firm. Di ba pwede naman sabihin ni Ping Lacson, ay, Bongo, ano ang ibig sabihin ng CLTG? Siyempre, Christopher, Lawrence, Tesoro, Go. O, di ba? So, well, kasi, sige. Pero sa akin, ang gusto ko lang sabihin dito, hindi po natin pinipigilan na imbestigahan po si Ping Lacson, si Martin Romualdez regarding nga po dito. Di ba? Hindi po natin pinipigilan na imbestigahan si Martin Romualdez regarding nga po dito sa pagbili ng bahay gamit po ang mga Diskaya. Sige. Dahil nga po ito po isa po sa mga mandato nga po ni Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Baka nga naman meron tayong makuwang koneksyon. Di ba? Pero sa akin lang mga kababayan, di ba? Sa akin lang po, sana bago in-expose, sana verified po yung evidence. Ganun lang. Kasi mamaya baka mamaya gutesa pala yung mga testigo, pag nangyari yun, ibig sabihin nun, may sabotahe na po talaga sa Blue Ribbon Committee. Di ba? So ngayon mga ka-streetwise, kung ebidensya lang naman po yung pag-uusapan, malakas po talagang ebidensya laban nga po kay Joel Villanueva, kay Jinggoy, at saka kay Bong Revilla. Kasi nga po, nasa korte na po nasa piskal na po So yan, nagpo-proseso na po yun. So abangan nilang po natin yung yung mismong desisyon ng korte kung matutuloy ba yung kaso. Pero mga ka-streetwise, ang nakapagtaka po dito, si Chis Escudero. Si Chis, mga kababayan, ang lakas ng ebidensya laban sa kanya. So, gaano ba kalakas si Chis? Di ba? Ewan ko, kay Chis, ang dami ebidensya kay Chis. So, may insertion, may tumanggap na insertion, may sumalo na insertion, kasama sa BICAM. Merong pirma sa BICAM.
Tapos may smaller Viacom pa. Pumunta po sa Congress, sa House, ng mag-isa. Meron pang Bernard New. May mga affidavit po laban sa kanya. Kay Martin po walang ganon. So bakit hindi tayo mag-focus kay Cheese? Kasi dito sa pilit po, no, na ebidensya laban kay Martin, well, hindi naman natin pinipigilan, pero dapat fair. Ayun po yun. Di ba? Itong napakalit na ebidensya na posibleng ma-implicate si Martin Romualdez pagtutunan ng pansin, bakit sa tagal-tagal po ng Blue Ribbon Committee, hindi po inimbestigahan si Cheese? Hindi man lang ata tinanong, oh, Cheese, totoo ba to? Itong gantong ganito. Oh. So, well, so actually, maraming ebidensya marami pang ebidensya dyan na kumakalat kung ebidensya na pag-uusapan natin. So, nandiyan pa yung sa mga kay Ramil Madriaga. Di ba? Pwede rin pag-usapan yun. Nga lang, iwalay na topic po yun. Pero, ito lang din nyo ito pa nga sa ano. Tingnan din nyo. Si Ping Lacson mahusay din eh. Di ba? In the other hand eh. Kasi hindi niya po pinatulan yung Libiste file. Di ba? Si Libiste merong nilabas na dokumento, Cabral files daw po ito. Pero hindi po ito pinatulan ni Ping Lacson kasi alam niyang tampered na po ito. Kasi tandaan natin, no, sa Cabral files na hawak daw po ni Libiste, nandun po yung pangalan ni Martin Romualdez. Yun nga lang, hindi nga pinatulan. Diba? So, ang daming question kasi doon eh. Yan. So, yun mga kababayan, no? So, kayo po, no, masabi nyo nga po dito sa ebidensya nga po na posibleng ma-implicate nga po si Ping Lacson. Si Martin Romualdez. Oo. Ito, unahan ko na po kayo, no? Hindi po natin pinipigilan na gawin po ni Ping Lacson yung kanyang trabaho para po na-imbestigahan nga po itong si Martin Romualdez regarding po sa flood control project. Okay lang po yun. Pero syempre, bilang spectator po nito, mapapakomment po tayo. Diba? Tuloy nyo lang po yan, okay lang po yan. Baka nga dito tayo makakita ng ebidensya na totoong kasabwat si Martin sa flood control project. So maganda po yun, di ba? And then, pangalawa, mga streetwise, no, sana, no, kung gaano siya kasigasig na makahanap ng ebidensya laban kay Martin Romualdez na in the first place, sabi nga ng ICIA hindi siya implicated, sana ganoon din po sana siya kasipag na imbestigahan yung kapwa niya senador na si Chis Escudero. Kasi nga po, inis na inis po ako sa mukha niyan. Pag yan nakalusot, putang na di tontuwa si heart niyan. Di ba? So yun mga kabayan, no? So kayo po, no, masabi nyo nga po dito, sa sinasabing panibagong ebidensya laban kay Martin Romualdez. So kayo po ba, naniniwala po ba kayo dito? Okay. So, yan, no? So pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yun. At syempre, dyan po sa Team Replay. So pa-like, pa-subscribe, din makalimutan, pa-share na rin po ng content natin ngayon, no? So thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo sa susunod na content. So thank you. Salamat and babush.